Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin muna hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa nagaganap naman na ginawa-gawa naman ito ni Roque. Nangunguna na naman to si Roque sa pagngal-ngal-ngal-ngal. Ito nga ho ang kanyang pag-psycho sa tambalang Sara at Amy Marcos sa darating na 2028 National Presidential Elections. Oy, may magaganap mga ba na tambalan Amy Marcos at Sara Duterte? Bago ho tayong magtuloy-tuloy mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing video. Tambalang Sara Duterte at Amy Marcos sa 2028. Yan pong pinalutang ni dating presidential spokesman Harry Roque sa gitna ng mainit ngayong banggaan sa politika. Tingin naman ng isang political analyst, tila humihina ngayon ang mga Duterte kasunod ng pagtanggal ng Kamara sa confidential funds ni VP Sara at tuluyan niyang pagsuko rito sa pagdinig kanina ng Senado. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Malayo pa ang susunod na eleksyon, pero ngayon pa lang, mainit na ang politika. Ang dalawang dating Pangulo ng Pilipinas na sina Rodrigo Duterte at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo parehong may issue sa Kamara na pinamumunuan ni House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggal bilang Deputy Speaker si Arroyo habang si Duterte nalagasan ng kaalyado sa PDP laban dahil sinabi niyang pinakabulok na institusyon ang Kamara. Pati ang anak niyang si Vice President Sara Duterte tinanggalan ng Kamara ng confidential funds. Ayon sa political analyst na si Ronald Llamas, hindi na ito nakakagulat. Hindi nga natin kailangan mag-read between the lines Dahil itong mga pangyayaring ito, hindi naman ito nangyari kahapon. Nangyari ito last year pa di ba? Nung hindi naging speaker si former President Arroyo, nung tinawag ni Vice President Sara Duterte si Speaker Martin na tambaluslos. Malinaw rin daw na iisa lang ang tinutumbok nito, ang kanya-kanyang interes para sa 2025 at 2028 elections at ang nangyayari ngayong tensyon sa politika, senyales umano ng paghina ng mga Duterte. Hindi nakakapagtaka, nahihina sila dramatically. Mukhang ang agenda naman ng mga Duterte at ng mga Arroyo to survive beyond the midterm, no? Okay lang na maubusan sila ng tao dahil alam naman nila it's just politics, no? Paglampas ng midterm ay baka kung mataas pa ang ratings ni Sara Duterte, baka itong mga umalis magbalikan na. Ang tanong, na kaninong panig si Pangulong Marcos? Sa mga Duterte ba o sa kanyang pinsan? Alam mo naman si President Bongbong Marcos, conflict averse yan. Ayaw niyang sumama sa mga away. Pero ang halos sigurado ko, itong lahat ng nangyayari ay alam niya at meron siyang kahit papano blessing. Itong pagtanggal ng hundreds of millions ng confidential at saka intelligence fund kay Vice President Sara Duterte, hindi ba nangyayari yan? Two houses, no? O lower at saka upper house, magkakaroon ng ganyang posisyon with finality ng walang blessing ng Presidente. Maging ang dating tagapagsalita at chief legal advisor ni dating Pangulong Duterte may nakikitang lamat sa Uniteam. Halata raw kasing may pumuposisyon para sa 2028 presidential elections. Ang problema kasi dyan, yung liderato sa Kamara, very obvious, is body language that folks na gusto nang tumakbong presidente sa 2028 is to eliminate potential rivals and allies of the perceived rivals in 2020. Kaya talagang hati-hati sila dyan. Ang dati namang presidential spokesperson na si Harry Roque, dinepensahan ng confidential funds ni VP Sara. Pinalakpakan pa ni Roque ang pagbawi ng bise sa hinihingi niyang 650 million pesos na confi funds ng OVP at DepEd, sabay banat kay Romualdez. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin
Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. At sa kanyang YouTube live kanina, tila may pahaging pa si Roque sa posibleng tandem ni na VP Sara at Senator Amy Marcos sa 2028 elections. At pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte-Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman sila. Merong bayag. So yun na ho ang naging ano ni Roque, no? Ang naging ano niya, halimbawa, no? Amy Marcos and Sara Duterte. Alam mo, nagpapatawa to si Roque. Alam mo kung bakit natatawa ako, Roque? Sir. Oh. Sir pa rin tawag ko sa iyo, ha, bilang pagrespeto. Sir Roque. Attorney. Alam mo, natawa ako sa sinabi mo. Maganda daw, magandang tingnan. Parehong babae dahil pareho naman daw sila may bayag. Hindi ko alam kung inisip ba ni Roque ang mga sinasabi nito. Alam mo, nagpapatawa ka ho, talaga. Oo. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi mo ba nakikita ang nangyayari ngayon tambalan ng Marcos at Duterte? Di ba? Marcos Duterte ngayon. Anong nangyayari ngayon? Di ba magulo? Magulo. Away dito, away doon. Tanggalan ng pwesto, tanggalan doon. Sa tingin mo ba, maging maganda ba? Hindi naging masaya ang administrasyon ngayon na lalaki versus babae? Marcos versus Duterte, di ba? Oh, marami nga ang nagugutom. Mas lalo naman siguro kung ang dalawa ang umupo na yan. Di ba? Kung sila ang mananalo, no? Hindi ko rin sinasabi na talo sila kasi hindi pa naman natin nalalaman ang hatol ng taong bayan, no? Pero ang sinasabi ko lang, sa psycho ko ho, hindi maganda. Oo. Dahil ngayon pa lang, subok na ang Duterte. How much more kung maging presidente pa yan ng Pilipinas? Di mas lalong lulubog at lulubog ang Pilipinas. May tendency pa siguro na masakop talaga tayo ng China. Di ba? Oh. Yun yung masabi ko sa'yo sa mga psycho mo. Rocky, ha? Nagpapatawa ka. Sa totoo lang. At doon naman sa sinabing lagas na ang mga Duterte dahil nga humihina ang puwersa ng mga Duterte. Oh, totoo naman. Kapag ang mga nagtitiwala sa iyo ay magsialisa na, sa tingin nyo, buo pa ba ang puwersa? Siyempre hihina ho ang puwersa. Diba? Kasi nabawasan ka na ho ng mga taong nagtitiwala sa iyong kakayahan. Oo. Kaya humina talaga, hihina ho talaga ang puwersa. Lalong-lalo sa sunod-sunod ng mga kontrobersyal nitong mga Duterte. Kaya lalong-lalo naman ho, hihina kapag sila ay masakote na ng ICC. Kaya ICC, bilis-bilisan nyo na ho, ICC. Ibilis-bilisan nyo na ang pag-imbestiga kung sino po ba talaga ang dapat managot. Diba? Kaya, yun lang ho, mga ka-action ho. Gin-share ko lang ho sa inyo. Mag-comment lang ho kayo kung ano mga suggestion nyo, kung papayag ba kayo, at kung ano ba ang magiging resulta kapag ang dalawa ang maging tambalan sa darating na 2028 election sa pagka-presidente. Kung talaga bang may maganda ba ang magiging ano nila. Kaya huwag kalimutan ang mag-leave the comment. Mag-comment lang ho na. Ayan. So, yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.